Magandang araw mga kaibigan. Muli tayo po ay magkwentuhan. Alam niyo po sabik na rin akong kayo ay makakakwentuhan. Matagal na rin tayo hindi nagkakakwentuhan mula po nang ako ay semi-retire sa broadcast. Hindi po natin tinatalikuran yan. Manap ay hinihingi lamang ng pagkakataon sapagkat may mga ginagawa tayong mga bagay na mas importante para sa pamilya. Alam niyo naman ang maging broadcaster, advocacy po yan. Hindi naman hanap buhay po yung maging broadcaster dyan sa mainstream, di po ba? Itong ganitong pagkakataon, tayo po ay nahikayat na muling magpasahimpapawid ng ating po mga ideya sapagkat napakarami po mga usapin na natutunghayan natin dyan sa social media, yung po mga YouTube channel na yan, yung mga vloggers natin. Ako po ay nanghihinayang sa galing ng ating mga kababayan. Magagaling po naman talaga sila. Ang sistema ay nahahaluan lang po ng pambabarubal, pagmumurahan, at insultuhan na hindi naman dapat talaga ginagawa. Lalo na po ang sa social media kung saan ang ating pong mga kabataan ay nakakapanood. O di po ba? Anyway, mga kababayan natin, itong mga napapanahong usapin, lalong-lalo na po itong kay Attorney Harry Roque. Aba ako po yung nagulat sapagkat ito pong si Attorney Harry Roque, kilala ko naman ito At ika nga wala naman kaming masamang pinagsamahan ito. At wala kaming masamang pinag-usapan. Maliban sa napakatagal na panahon, hindi kami nagkikita niyan. At nagkasama kami niyan dahil nang tumakbo po yan sa party list po ng Kabayan. Isa po tayo sa nagtaguyod ng Kapiraso. Kapiraso. At yan ay naging congressman, naging party list representative po noong po 2016. Pero noong 2017, yan po ay itinakwil ng partido nila. May mga usapin silang hindi napagkasunduan, kaya sila ay nagkahiwalay. Anyway, yan po ay nangyari na. Sabi ko nga, kulang lang sa swerte. Alam niyo po yung swerte, talagang dumarating sa tao yan ang hindi mo inaasahan. At kung minsan, yung pong swerteng yan, nagdudulot din ng kasiphayuan. Alam niyo ba, hindi naman lahat ng swerte ikinaliligaya. Meron nung nakapagpapahamak, lalo na yung swertehin ka sa pera. O, hindi ba? Kaya, mabuti na rin yung sineswerte kaysa minamalas. Pero kung ang swerte mo ay maghahatid sa iyo ng hindi maganda, yun po ay isang bagay na dapat na hindi natin panghinayangan. Anyway, mga kababayan, pagkatapos niyan, ito pong si Harry Roque ay tumakbo. Tumakbo po yan na senador doon po sa unit team. Yung pagkakasundo ng dalawang kampo, yung kampo ng dating Pangulong Digong Duterte at itong ating pong incumbent president na si Bongbong Marcos. Nagkasundo po sila. May namagitan dyan. Isa sa namagitan dyan si GMA. Si Gloria Macapagal Arroyo. At yung kapatid ni Bongbong, talaga namang ang pagiging pursigida na pag-isahin. Aba, mantakin mong, nagkaroon nga ng eleksyon, nanalo naman si Bongbong. Natalo nga lang si Harry Roque. Pagkatapos matalo ni Harry Roque, bumaling siya sa pagiging abogado niya uli. At ito nabaling sa maging konsultan siya ng Pogo. O diba? Swerte, hindi ba? Bibiruin mo. Ikaw ay maging konsultant ka ng Pogo, alam mo naman sandamo ka lang pera dyan. Hindi ka maaargabyado dyan kung ikaw ay konsultant o abogado ka pa.
Anyway, pagkatapos po nun, nung mangyaring yun, ito pong si Harry Roque ay sumama naman doon sa grupo ng SMNI, yung pong kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagbo-broadcast yan to, nagbibigay ng kuro-kuro. Aba, akala nyo masarado rin yung SMNI. Di ba? Swerte siya at nagkaroon siya ng programang ganong kalawak. May mga sumusunod na. Pero nasarado. Una ha, sa Kabayan, tinanggal siya. Pangalawa, by unit team na, kalahin mo matalo ka pa. Di ba? At yung unit team, nawasak. Nawasak. Sumama siya sa SMNI. Aba, akalain nyo masarado rin. Anong swerte meron ang katapusan hindi maganda. O hindi ba? Hindi lang yan. Nitong nandito na nga sa usapin ng Pogo, aba una nagkaharap sila sa Senado nito pong si Risa Hontiveros. Sa paghaharap nila, ay talaga naman namayagpag ng husto yung mama Ha? Si Harry po yung sinasabi ko. Siya, hindi si Mama Hontiveros, hindi po. Namayagpag at talagang kanya pong pinangalandakan pagiging alisto niya sa batas. Ako naman naniniwala rin na magaling talaga sa batas ito si Harry Roque. Kaya lamang, nang barahin na niya na siya ni Win Gatchalian, tumahimik lalaki katapat. Di ba? Lalaki katapat. Pagka babae, talagang mas mataray pa siya sa babae. Eto ngayon, dito sa pag-uusisa naman ng Kongreso, na-boldjack naman siya ni Congressman Johnny Pimentel. At dito na-corner siya. Dahil nung unang usapin po sa Senado, sinasabi niya yung bahay daw dun sa Baguio, doon sa Pinewoods Golf and Country Club, na kung saan nahuli po yung dalawa. Actually, tatlo dalawa na kesyo ito may kinalaman din. Nakapaloob din sa Pogo. Hindi raw kanya yung bahay, korporasyon daw yun. Nang bandang huli, inamin na niya na yun mas malamang na kanya. Dahil korporasyon, saan ka naman nakakita ang bahay korporasyon? Di ba? Papagawa ka ba ng bahay korporasyon? Hindi ba? At doon involved dito yung pong Cassandra Leong na ngayon ay pinaghahanap. Sapagkat ito pong si Harry Roque, abogado raw po ng Whirlwind. Developer po yun. And sabi niya, service provider. Pagka sinabing ikaw ay service provider, malawak po yun Kailangan mo lisensya, siservisyo kita. Kailangan mo espasyo, siservisyo kita. Dahil ito raw pong mga nagtayo ng Pogo, ayon kay Harry Roque, hindi raw marunong mag-English, di marunong mag-Tagalog, kaya kailangan ni Cassandra Leong. Gaano ba kagaling si Cassandra sa English? Sa paglalatag ng korporasyon dito sa ating bansa. Di ba? So, kailangan niya rin ng consultant. Na ang nakuha niyang lawyer, itong si Harry Roque uli, nung Cassandra Leong. Na ngayon hinahanap na naman, wanted din. Di ba? Napakaswerteng mama nito. Lahat ng pasukan nadidispalingado Di ba? Swerteng di hamak, pero sa katapusan, kung bakit ganun ang nangyayari. Mantakin mo yan, nakasama sa unit team, naging kongresista. Pagkatapos naging media man sa SMNI. Lahat po yun naging tamilmil Naging tamilmil. Nung maging abogado siya ng Whirlwind, akalain mo, timing din
Akalain mong masarado naman lahat ng pogo. Sumali sa pogo, nasarado pogo. Sumali sa SMNI, nasarado SMNI. Sumali sa party list, tinanggal sa party list. Sumama sa unit team, abay, nabuwag yung unit team. Ano ba yan? Di ba? Kailangan natin itong taong ito, matalino eh. May laman ng utak nito. Puno ng swerte. Ang dami naman nagtitiwala eh. Ang sistema, nadidiskaril po yung swerte. Naiimpacho yata. Diba? Yun po. Usapin po yan na ngayon talagang mainit na usapin. Dahil hinahanap po yung mga nangonsinti ng pogo yung mga protector ng pogo. Hindi naman malayong pagdudahan na ito'y protector din. Kasi naging malapit nga sa administrasyon ni Duterte. Spokesperson po ito abogado. Ang sistema ito. Kung sakali na itong si Digong Duterte at ang grupo nito ay talagang paghanapin ng ICC, yung International Criminal Court, na ayon dito kay Tonyo Trillanes nandito na talagang handa na silang arestuhin. May warrant of arrest na. Magaling na international lawyer ito si Harry Roque. Pwede ba siya maging abogado nito? Ako na mismo magsasabing, hindi. Hindi pwedeng abogado ito ni dating Presidente Digong. Bakit? Noong 2016 election ito ho yung nangampanya na wag iboto si Digong dahil si Digong daw po ay mamamatay tao, killer. Di madidiin po lalo. Di ba? Minsan niya kadaldalan talagang nagbubunga po ng hindi maganda Yung swerteng kadaldalan, nagiging kamalasan tuloy Hindi ba? Sa pananaw lang natin yon. At durugtungan natin itong mga kwentuhan natin sa susunod na mga araw. Hindi muna natin pakakahabaan ngayon sapagkat tayo po ay nangangalap pa ng suporta natin at sa susunod live po tayo. Kung gusto nyo, 1 oras. 1 oras. Every 3 hours, 1 oras. Kung pwede lang, papayag ito sa YouTube. Di ba? Gagawin natin. Sanay po naman tayong dumaldal ng 2 oras Yung pinanggalingan po nating istasyon, malaking istasyon yon, radyo at television. Pinapanood sa buong mundo yun. Tayo po nakatanggap pa dyan ng parangal. Tayo naging outstanding broadcaster at outstanding program. Hindi na lang po tayo nagpagawa ng tarpaulin. Wala tayo pera Hindi po naman kasi natin hanap buhay maging broadcaster, kundi yan po yung advokasya natin at ginagantihan natin ang pagpapala ng Diyos na binigyan tayo ng talento upang makapagsalita, makapag-isip ng ating sasabihin. Yung hindi tayo makakasakit. Yung katulad na sinabi natin dito tungkol kay Harry Roque, totoo po yung lahat na yun. Kung may pagkukulang man doon, yung mga na-deliver na din doon sa usapin na yun. Bahala na si Harry Roque doon. Mga tuwiran, matalino naman yan, magaling sa batas. Kaya niyang rambulin yan. Pero yun ang pinag-uusapan lang natin ngayon. Hindi po lahat ng swerte nagtatapos sa swerteng swerte. O ikinaliligaya ng husto. Meron dyan na ang bunga ho kasi hayuan Tulad niyan, nagpaaral yung mama ng isang kumukuha ng piloto. Hindi yata naman niya pinag-aaral, kundi binigyan ng trabaho para may pan-tuition. Tinutokso Ano ba naman? Tutoksohin niyo si Harry Roque tungkol dun sa K.R. de la Serna. Ba't tutoksohin naman yun? Meron ba kayo ebidensya? Hindi ko na sasabihin kung ano yung relasyon. Best friend siya o ano. Di ba? Hindi naman tama yun. Barubalan, bastusan. Kung gumagawa ng kabastusan at nakunan nyo ng video, yan.
Pero yung pagbibintangan natin ng kapastusan yung tao, na wala pong maliwanag na ebidensya, katulad din po nung sinasabing, ang presidente daw natin sumisinggot eh. Sabi mismo ng NBA at sabi ng PNP, meron silang laboratorio yung nagsusuri dyan. Hindi rin naman totoo. At marami nagsasabing eksperto po dyan sa artificial intelligence na yan. Alam mo, marami mapapahamak dyan sa artificial intelligence na yan. Diba? Bueno, mga kababayan, yun kwentong maiksi lang muna. Tandaan po ninyo, ako po ang inyong kaibigan. Nung araw ay makisig, ngayon lolo Lolo na po tayo. At yung aking apo gumraduate na ng kolehiyo dyan sa Ateneo. At may karangalan, cum laude. O, diba? Anyway, ako po si Kokoy Alano. Ito po ang bakas ni Kokoy Alano sa YouTube. At kung may pagkakataon kayo, may konti kayong barya, bumili na rin kayo ng pangmasang dyaryo ng Philstar, yung PN. Meron po tayong sinusulat doon. At harinawa, yung susunod nating numero sa programa natin ay maging mas malinaw at kapaki-pakinabang sa bawat isa. Magandang araw sa lahat. God bless.